maghahalal po ang taong bayan ng kanilang magiging leader, ay kung may sakit naman po pala, lalo na kung may sakit po ito sa ulo, sa utak, yun po ang problema ho dyan. Merong kapansanan, hindi po makita kaagad. Ayan ho, paano po yan? Hindi po ba? Lalo na siguro kung paano yan, kung ay sensitibo yung kanyang pwesto na tatakbuhan. At yung pala may diferensya po pala itong sa pag-iisip. Ano mangyayari? Kahiya-hiya po tayo. Lalo na po kung ito ay uupo bilang sa national position. Di po ba? Do you require medical certificate ng kandidato? Psychological, physical, ano pa ba? O kung may mga karamdaman siya na baka hindi po niya matapos ang kanyang termino, meron po bang ganon? Mr. Chair, Your Honors. Ah, unang-una po, sinubukan namin na i-require as far as the filing of the certificates of candidacy, yung drug testing. Unfortunately, natalo kami sa Supreme Court. Okay. Second po, as far as the medical status of the candidate, hindi namin nare-require po yun. Bakit po hindi nare-require? Hindi po ba ninyo naisip na baka hindi po niya matapos ang kanyang termino 3 taon, siya po ay may sakit naman pala at masasayang lamang at magkakaroon na naman ng eleksyon or baka naman tatagal na lang ang buhay niya at baka hindi po siya umabot sa kanyang proklamasyon. Bakit hindi po nire-require? Nasa batas po ba ng COMELEC po yun? Mr. Chair, Your Honors, tama po. Nasa batas po kung ano yung mga items na nire-require natin as far as the certificates of candidacy is concerned. Naka-itemize nun po under BP 881 kung ano yung mga items, ano ang ilalagay, ano ang isasubmit ng mga kandidato po for purposes of the certificates of candidacy. So hindi po kasama dyan yung tungkol po sa mga medical certificate? Your Honors, Mr. Chairman, tama po. Hindi kasama ang medical certificate po. Siguro, Mr. Chair, sa mga susunod nating pagdinig, dapat po nating himayin po itong batas na Freedom of Information. Importante po yan. Maghahalal po ang taong bayan ng kanilang magiging leader, ay kung may sakit naman po pala, lalo na kung may sakit po ito sa ulo, sa utak, yun po ang problema ho dyan. Merong kapansanan, hindi po makita kaagad. Ayan ho, paano po yan? Hindi po ba? Lalo na siguro kung paano yan, kung ay sensitibo yung kanyang pwesto na tatakbuhan. At yung pala may diferensya po pala itong sa pag-iisip. Ano mangyayari? Kahiya-hiya po tayo. Lalo na po kung ito ay uupo bilang sa national position. Di po ba? Siguro, Mr. Chair, mahalaga po na tignan din natin at isama na po dyan sa Freedom of Information Bill ng COMELEC or itong Freedom of Information para i-require din po ng Commission on Elections na mga kandidato na tatakbo sa mga halalan. O sabihin na natin, sige, drug testing po kasi dahil sinabi ng Korte Suprema. Pero so far po, yung mga medical certificate po siguro. Hindi naman po sinasabi natin na meron tayong discrimination. Pero sinasabi ko lang po, yung capacity niya po, capability to run that office. Di po ba? May kakayahan ba? Kayo na po mag-assess niyan sa COMELEC. May kakayahan ba itong kandidato na ito na mamuno, magpatakbo ng opisina na ito? Paano mo naman aasahan kung may krung-krung pala sa ulo yung kandidato na yun pag nanalo? Paano pa pababain ho yun? Nanalo na siya, di po ba? Siguro po, isa sa mga bagay po yan sa susunod na halalan, meron pa naman tayong 3 taon. Siguro po, Mr. Chair, kailangan pag-aralan ng COMELEC na magsumite. Ako po isang ayon ng medical certificate, psychological, clearance. Di po ba? So, importante po yung psychology. Huwag na po yung medical, siguro po yung physical. Kasi baka may sakit nga po na cancer, wala tayong magagawa. Pero yung psychological po importante para naman po hindi magkalat yung kandidato at hindi po kahiya-hiya sa bumoto sa kanya.